Ito guys, gagawa tayo ng LX 460 2013-14. Ayan. Nakita nyo yung tatak ng damit ko, BMW, pero gagawa tayo ng Lexus. Ayan. Ang issue, nagpalit ng bago. So try natin kung kaya ng Hotel. Ayan, Hotel brand na scanner. So ayan, North America ano to, version to, American version. So 2013. So yan yung engine type nya. So yes tayo. Try natin. Pero ang gustong-gusto kong ginagamit kapag ganitong mga Lexus is launch. Yung launch na ano, mga scanner. Favorite 'yun ng mga Toyota Lexus. Wait tayo. So dahil nagpalit guys, ano natin, tignan natin ang trouble code. So ito hindi pa siya nakakalibrate. So kailangan nating calibrate yung bagong accumulator at saka brake, tawag na motor pump nya. So ayan yung code nya, hindi makiklear yan kahit anong gawin natin dyan. Iris natin yan, wala. Yan ang maiiwan dyan. Ngayon pag hindi mo matanggal yan, hindi mo makalibrate, hindi mo rin mapapakapit ang preno nito. So punta tayo dun sa special function to ngayon dahil bago ang ABS natin, i-reset memory muna natin. Tatanggalin natin yung old memory nyan. Reset memory. So okay, and then next. So vehicle start, ignition is on. Next. Ayan, so papatayin natin yung switch. After 3 seconds bubuhayin natin yung switch. Dalawang pindot dahil ACC ignition yan. So okay na yon. Reset memory is complete kapag nagawa mo yung procedure na yon. So exit tayo. So ngayon mag-signal check tayo. Ayan, tingnan natin kung magbablink siya. All signal check tayo. Next. Ngayon hindi siya, some vehicles need to engine to be successful. Engine need to run, vehicle need to run engine to be successful. Yun ang sinasabi niya. So ayun. So ngayon dahil hindi natin na signal check, ang gagawin natin guys, exit natin. Next. Hindi natin, kasi pag signal check yan guys, ito magbe-blink yan lahat. Ibig sabihin para malaman mo kung magkakalibrate na siya o hindi. So balik tayo dito, carry code lang natin, tingnan natin yung may iwan. Ayan, lumalabas na yung ganong code. Yan ang pinakamahirap, yan ang sakit sa ulo. Tapos ignition off muna tayo, tapos on, then continue. Tanggalin natin yun, sakit sa ulo to. Erase code natin yan. Ay matanggal, di ba? So balik tayo doon. Ngayon ang gagawin ko guys, ganito. Sa kanyo na makikita mamaya yung gagawin ko. Abala kasi yung cellphone eh. Okay, thank you. Mamaya na ulit. So ito guys, hindi natin makakalibrate to kung nakataas yung sasakyan. So pinapabalik ko lang yung gulong sa likod. Ayan, iba talaga yung may karanasan sa ganito guys, kasi ganito rin ako nahirapan dati eh. Nung nakaangat yung sasakyan guys, hindi ko nakalibrate.
So kailangan naka full yung sasakyan, naka full down siya, hindi siya nakahang. So ipababalik natin yung gulong sa likod. Tapos tatanggalin ulit natin mamaya pag nakalibrate na natin. Ayun lang. Check brake system. Otel ang gamit natin, guys. Linear valve offset lang natin. Linear valve offset. Ayan o. Tapos nagbe-blink yan. Ayan. Malabo at ang camera ko. One 20 seconds lang ito. So 2 minutes. 2 minutes siya na magkakalibrate yung linear valve offset niya. So yan guys, hindi siya natapos. Ayan, huminto na siya. Ayan, huminto na. Ngayon, ang gagawin natin, i-bleed natin. Kasi nadidetect ng mga cylinder niyan. May mga kanya-kanyang cylinder bawat preno sa gulong. Nakaka-detect ng hindi pantay na pressure. Yung iba high pressure, yung iba low pressure, kaya humihinto siya kapag ganyan. So kailangan natin i-bleed muna, pantay-pantayin muna natin yung pressure ng bawat cylinder. Hinto muna tayo dito.